Binuhay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang posibilidad ng pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Sa gitna po yan ng umano'y pag-anib ng ilang local terror group sa ISIS at pagpasok nila sa drug trade. Narito po ang mainit na balita. Mariin ang muling babala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati kahapon. Hindi raw siya magdadalawang isip na magdeklara ng martial law sa Mindanao kung patuloy na madadamay ang mga sibilyan at mga bata sa mga pag-atake ng mga terorista. Several times you've been bombing schools. Don't raise the stakes. Huwag ninyong taasang mabuti na pati yung mga bata na mamatay na. Because I will not hesitate to declare martial law over Mindanao. Sinabi ito ng Pangulo kasunod ng umano'y pag-anib na sa grupong ISIS ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Habilon. Nasa Central Mindanao daw ngayon ang grupo nito. The only problem is ang IS has already anointed Hapsilon. Abu Sayyaf leader from Holo. He's now in Central Mindanao. Kabilang si Hapilon sa listahan ng most wanted terrorist ng FBI sa Amerika at may patong na $5 milyon sa ulo. Nitong Enero lang, sinabi rin ng Department of National Defense na kinikilala at naging contact na ng ISIS ang Abu Sayyaf faction ni Hapilon. Bago nito, sinabi ng Pangulo na konektado na rin sa ISIS ang local terrorist group na Maute. Sila ang tinuturong nasa likod ng pagtatanim ng pampasabog sa ilang eskwelahan sa Mindanao kamakailan at sa pambobomba sa Rojas Night Market sa Davao City, Setyembre noong isang taon. Noong nakaraang buwan naman, sinabi ng militar na nakianib na rin ang grupo ni Hapilon sa Maute alinsunod daw sa utos ng ISIS. Ang utos daw ng Pangulo sa kanila, gawing prioridad ang pagtugis sa mga grupong konektado sa ISIS. Bukod sa mga pag-atake, sinisisi rin ng Pangulo ang mga terorista sa talamak na bentahan ng shabu sa Mindanao. Sa drug trade daw kumukuha ng pondo ang mga grupo para sa armas. Kaya kung maidedeklara ang martial law, hindi lang daw terorismo ang mareresolba, kundi maging ang problema sa droga at iba pang krimen. There are so many problems in Mindanao, including terrorism. If I declare martial law, I will solve every other problem permanently. You can be sure of that.